Praise God. Purihin po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Balikan po natin ang atin pong talata sa 1 Corinthians. First Corinthians chapter 3. Praise God. Sa verse 10, sabi diyan, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Hesukristo. May magtatayo na gagamit ng ginto, pilak o mamahaling bato, mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinaggapasan. May kilala ang uri ng gawa ng bawat isa ayon sa araw ng paghuhukom, sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri na gawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Ngunit, kung masunog, mawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya. Lamang ay parang nagdaan sa apoy. Hallelujah. Glory, glory to God. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pinag-aaralan ay patungkol sa pundasyon ng ating pananampalataya. Atin pong natalakay na nakaraang linggo, katulad ng sabi ni Pablo na wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay maliban sa nailagay na si Hesukristo. Amin po ba? Hallelujah. Si Jesus ba ay nakaupo
sa ating mga puso. Amen? Hallelujah. Sabi po ni Pablo ay, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. So si Pablo ay inahalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang tagapagtayo, no? Sabi dito ay eksperto na tagapagtayo. Siyempre, ang mga nagtatayo ng mga struktura o mga building, sila ay mga expert. Di ba? Pinag-aaralan nila ang lugar na pagtatayuan, gaano kalalim ang dapat hukayin bago ilagay ang pundasyon ng isang gusali. Diba? So pinag-aaralan nila ang kondisyon ng lupa o ng isang lugar. Hallelujah. At yun yung mga taong itinuturing sa Biblia na mga wise, matalino. Bakit? Ang isang wise builder ay naghukay ng malalim ayon sa Biblia at sa ibabaw ng batong matibay, inilagay niya ang pundasyon. Amen. Sa ibabaw ng bato. Hallelujah. Ngayon, tayo bilang mga mananampalataya sa atin pong Panginoon, saan nakatayo ang pundasyon ng iyong pananampalataya? Sa ibabaw din ba ng bato? At ang batong ito na tinutukoy sa Biblia ay walang iba kundi si Kristo. Sabi ng Bible, He is the rock of our salvation. Palapakan natin ang ating Panginoon. He is the rock of our salvation. Matibay na bato ng ating kaligtasan. Hallelujah. Kaya nga, tama yung kanta, si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Amen? Hindi yung inulit yung kanta, ikaw ang sandigan. Diba? Tinuro na yung kapartner niya, ikaw na ang sandigan, hindi magigiba. Na? Tapos sunod na linggo, hinahanap po, saan kayo sandigan ko? Bakit nawala? O, kita mo na? Kasi pag tao ang sandalan natin, siya yung sandigan ng ating pananampalataya, ang tao'y nagigibang. Amen? Ang tao'y madaling magbago. Ang tao ay nanghihina. Ang tao ay nanlulupaypay. At ang tao, minsan, ay lumalayo kay Lord. Kaya wag nating gawing sandalan ang tao. Si Kristo lang. Amen? Hallelujah! Sapagkat siya ang matibay na sandigan at kailanman hindi siya magigiba. Hallelujah! Glory, glory to God. Kaya, ngayong umaga mga minamahal, nailagay na ang tamang pundasyon sa atin. Hallelujah. Walang iba kundi si Kristo. Gawin nating sangkap sa matibay na pundasyon ng ating pananampalataya ngayon ay ang salita ng Diyos. Amen? Word of God, salita ng ating pong Panginoon. Kapatid, mga minamahal, ano po ang sabi sa Biblia?
Sa aklat po ng mga awit, Psalms 19. Sabi diyan, the instruction of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. Hallelujah. Saan natin makikita ang mga instruction ni Lord? Siyempre sa Bible, salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi diyan, the instruction of the Lord are perfect. Ganap. Hallelujah. Pure. Amen po. Reviving the soul. So ang mga panuntunan ng ating Panginoon at ang kanyang mga paalala, pamantayan ng ating pong Diyos ay ganap. At ito po ay nakakapag-revive ng ating mga kaluluwa. Hallelujah. The decrees of the Lord are trustworthy. Amen. Maasahan. Mga minamahal, ang mga kautusan ng ating pong Panginoon. At sabi diyan, making wise the simple. His commandments of the Lord are right and bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Hallelujah. Ito po yung nagbibigay sa atin, no? ng kaalaman, ng karunungan, para tayo po ay makapamuhay ng maayos sa paningin ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Ngayon, sabi ng Bible, sabi diyan, sa reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true. Each one is fair. Hallelujah. They are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey. Dripping. Hallelujah. Sabi diyan, dripping from the comb. Hallelujah. Ang salita ng atin pong Panginoon, sabi diyan, is more desirable than gold. Alam mo ang gold? Nakaka-addict maghanap ng gold, ng kayamanan. Na? Kapatid, mga minamahal, marami ang naghahangad na magkaroon ng ganitong mga mamahaling hiyas. Hallelujah. Kaya may mga tinatawag na treasure hunter. Ganun na lamang ang kanilang desire na magkaroon. Pero ang salita ng Diyos ay katulad higit pa sa ginto, mga minamahal. Amen. Na dapat nating ninanais sa ating buhay na ito ay ating basahin, i-meditate, at ating pong dilidilihin kung ano ang mensahe ng Diyos na nais niyang ipaabot sa iyo at sa akin. Sabi ng Biblia, sabi diyan, they are sweeter than honey. Matamis, na katulad ng pulot-pukyutan. Amen? Nakatingin na kayo ng pulot? Kung mayubo tayo, maghanap ka ng pulot. Masarap. Amen? Ang salita ng Diyos ay parang pulot-pukyutan. Amen? Hallelujah. Ano bang benepisyo ng pulot? Sabi sa seminar ng Forever Living. Nakapag-seminar ng Forever Living sa
Na? Alam niyo mga minamahal, ang mga gamot ng Forever Living ay may halong pulot. Sabi nila. Na? Kaya daw, ang mga tao noong unang panahon ay bihira magkasakit kasi lagi silang umiinom ng pulot-pukyutan. Diba? Nakita na kanyang pukyutan, yung wild honey, no? O bees, ano po? O di kayo yung cultured na pukyutan. Diba? May pukyutan na inaalagaan sa bahay lang. Sa isang kahon, doon na nanganganak, doon din nagpuproduce ng honey. So, ito po ay mayroon pong benepisyo sa katawan ng tao. Ang pulot po ay gamot sa maraming karamdaman ng tao. Sapagkat ito ay kinukuha ng pukyutan sa maraming mga halaman sa kagubatan. Nandiyan pa kayo? Diba, sinisip-sip niya yung mga bulaklak na, ng mga halaman sa kagubatan. So marami sa mga sangkap ng pulot ay galing sa mga halamang nabubuhay sa parang. At alam naman po natin, sa natural na kapamaraanan, mga minamahal, lahat ng karamdaman ay mayroong lunas na ibinigay ang Diyos na nariyan lamang sa ating kapaligiran. At alam ng pukyutan yun. Amen? Kaya nga, ang tao'y mainam na uminom ng pulot-pukyutan para sa kagamutan sa ating karamdaman. Ganon din ang salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory, glory to God. Pwede bagang hindi mamatay ito? Glory, glory to Jesus. So, alam natin mga minamahal, na ang salita ng atin pong Panginoon, sabi nga, magwawakas ang langit at ang lupa, na mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula. Hindi magwawakas. Amen po. So, ano po ang kailangan sa salita ng atin pong Panginoon? Kung ang salita ng Diyos ay isa sa mga sangkap ng matibay na pundasyon ng iyong pananampalataya, ng aking pananampalataya. Ano po? Kailangan ang salita ng Diyos ay ating pakinggan at ating isagawa. Sabi ng Biblia, na, sabi nga, anong sabi sa Matthew chapter 7, verse 24 and 27? Hallelujah. Ang sabi dyan, dyan ako titingin malaki. Kahirapan ako sa maliit. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man. Hallelujah. So, ang nakikinig at nagsasagawa ay maihahalintulad sa isang taong matalino. So, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay isang taong matalino. Amen? Ikaw ay wise.
Bakit? Pinapakinggan mo ang salita ng atin pong Panginoon. Naalala niyo yung naghasik ng salita ng atin pong Panginoon? Na ang ating Panginoon ay nangaral. Na? Yung tinatawag na Sermon on the Mount ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible, pinagkalimpumpunan siya ng marami mga tao at sumakay siya sa isang bangka at nangaral sa mga tao sa pamagitan ng isang talinhaga. At ang talinhagang ito ay ang talinhaga tungkol sa isang manghasik. Diba? Lumabas ang isang magsasaka at naghasik ng binhi. Hallelujah. At ang binhi na tinutukoy dito ay walang iba kundi salita ng ating Panginoon. Amen. So, binhi, salita ng Diyos, ito'y mabuting binhi. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Ngayon, kita po natin mga minamahal, sabi ng ating Panginoon, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. No? Kapatid, mga minamahal, yung house, mga minamahal, ay tumutukoy sa ating personal na kalagayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya mo, kung gaano katibay yan, hallelujah, yan ay kinumpara ni Lord sa isang bahay. Amen? Gusto natin, bahay natin matibay. Tama po ba? Amen. Siyempre, pwera lang ng ating mga bahay dito sa literal na tinayo ng mga developer, walang tibay yan, namasahan. Amen? Mas matibay pa ngayong bakod nyo eh. Na, may bakal, may poste. Hallelujah. Tibay. Pero yung mga bahay natin na literal, walang katibay-tibay. So, yung nakikinig at nagsasagawa ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, naghukay ng malalim at sa ibabaw ng bato, matibay na bato, itinayo niya ang kanyang bahay. Yun yung pananampalataya natin. Amen. Ngayon, dun sa mga hasik, sa naghasik ng binhi, ng salita ng ating Panginoon, kapatid, tingnan po natin. May mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. May mga binhing nalaglag sa may batuhan. May binhing nalaglag sa may dawagan. At binhing nalaglag sa matabang lupa. Ano ang sabi doon sa kasunod? Ang may pandinig, makinig. Hello? Kaya nga, ang salita ng ating Panginoon, dapat ito'y pinakikinggan natin ng mainam. Kasi kung mali ang ating pandinig, baka magtampo tayo. Sabi nga ng isang mangaral sa social media, may mga tao na namimili ng bersikulo sa Biblia. Yung pabor lang sa kanya. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Samantala, mga minamahal, ang salita ng atin pong Panginoon, hallelujah, ayon sa Biblia, ayon kay Timothy, hallelujah, 2 Timothy chapter 3 verse 16.
Sabi dyan, all scripture is given by inspiration of God. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3, verse 16. So, lahat ng kasulatan, all scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrine. Pag sinabing doctrine, yung pinaniniwalaan natin. Ano ba yung sinasampalatayaan natin? Ano yung batayan natin sa salita ng Diyos? Amen? Example, mga minamahal ng doktrina. Ano paniwala mo kay Kristo? Si Kristo ay Diyos. Tagapagligtas. Amen? He is our Savior. He is the baptizer of the Holy Ghost. He is your healer. He is the coming King. Amen? So, doktrina. Ano po? Pagdating po sa tinatawag na eternal Godhead, doktrina po yan. Paniwala natin sa Diyos, God the Father, Son, and the Holy Spirit. Yan ay doktrina. Amen. For doctrine, sabi ng Bible, all scripture is given by the inspiration of God, and it is profitable for doctrine. Amen. Kaya importante, may doktrina ka. Mayroon kang salita ng Diyos na pinaniwalaan mo galing sa Biblia. Amen. Hallelujah. Kasi alam niyo mga minamahal, tatanungin tayo, anong batayan ng ating kaligtasan? Amen po ba? Hallelujah. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. Sabi dyan, for reproof sa Tagalog. Ano ba? Pagtutuwid sa likong gawain. Yan. Malinaw, no? Parituwid tayo sa mga liko nating ginagawa. Sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga, lalo tayong nagiging matibay at matatag. Bakit? Maraming pagkakataon na itutuwid yung mga mali na ating ginagawa sa pamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun po'y nais ng Diyos. Kaya nga, tayo ay inihahanda ng ating pong Panginoon. Malapit ang dumating si Kristo. Amen. Hallelujah. So, kailangan nating maituwid yung mga bagay na mali na ginagawa natin. At ang batayan natin is salita ng atin pong Panginoon. For correction. Ano ba ang kinokorek? Di ba yung mali? Amen? Yung mga mali natin ginagawa na ikokorek sa pamagitan ng salita ng Diyos. Scriptures. Hallelujah. And for instruction in righteousness. Para tayo po ay maging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Amin po ba? Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, salita ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Isa sa matibay na sangkap upang maging matatag ang ating pananampalataya sa atin pong Panginoon.
Sabi nga po sa Biblia, ang salita ng Diyos ay inahalin tulad na sabi sa Jeremiah chapter 23, verse 29, ito po inahalin tulad sa apoy. Hallelujah. Na? Ang apoy, it purifies and refines. Amen? Na? Kumbaga, sa pamagitan ng apoy, ito po ay ginagamit para i-purify. Para gawin tayong malinis at karapat-dapat sa harap ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Sabi pa sa ibang salita, it refines. Ginamit po yung salitang refine. Diba? Alam natin, yung langis dumadaan sa refinery para lumabas yung gasolina, yung krodo, at hiwalay sa mga alkitran. Nandyan pa kayo? Hallelujah. Iwalay yung dumi, yung hindi na napapakinabangan. So, ibig sabihin, mga minamahal, para maging kapaki-pakinabang tayo kay Lord, mahalaga na may purify tayo sa magitan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Importante mga minamahal na talagang sunugin yung ating pagkatao, yung lumang pagkatao natin. Hallelujah. Para lumabas yung bago nating buhay, yung bago nating pagkatao. At tayo po'y maging ganap na born again sa harap ng atin pong Panginoon. Bakit? Diba? Ay sabi ng Bible, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen? So, ang paraan ng ating Panginoon para ma-born again, ang isang tao kailangan niyang dumaan sa purification, sa refinery sa pamagitan ng apoy para tayo po'y maging ganap sa harap ng atin pong Panginoon. Hallelujah. At yung lumang pagkatao natin, yung atin pong mga hindi magandang pag-uugali ay masunog sa pamagitan ng salita at kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Like a hammer. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon ay katulad daw ng martilyo, ng maso. Andyan pa kayo? Diba? Bakit kailangan? Mga kapatid! Hallelujah. Diba? Dati na ako'y bata-bata pa rin. Mahilig na magpukpok paminsan-minsan eh. Sabi na, hindi na kailangan pa bang pumukpok ng pulpito? Alam niyo mga minamahal, ang salita ng Diyos inalin tulad sa pamukpok eh. Minsan, pagka bagong mananampalataya siguro, kailangan himas-himas. Pero pag matalang Kristiyano, kailangan ng martilyo. Nandiyan pa kayo? Kailangan martilyo, bakit? Ay, siyempre matigas na yan eh. Kailangan martilyuhin. Hello? Huwag naman, pastor. Hallelujah. Diba? Ang martilyo ginagamit sa matigas na mga bagay na gusto mong sirain, gusto mong i-break, di ba? Gusto mong basagin. Kasi pag matigas ang puso ng tao, kailangan martilyo, hindi gatas. Pag bata pa lang, gatas. Pag matanda na, martilyo na. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Di ba? Nakita kayo ng simbahan. Almost 60 years.
in existence as a church. Ang mga membro, talagang matatanda na rin. Pero ang tawag nila, mga bagulan. Bakit ka umalis doon sa simbahan? Ay, mga bagulan ang membro. Pero pag sinabi bagulan ang membro, ibig sabihin, talagang matitigas na yung mga membro doon. Kahit anong pangaral mo, hindi maniwala. Basta alam nila, magsimba lang. Di ba, mayroong mga membrong ganon? Basta gusto nila magsimba. Bahal si pastor kung ano yung pangaral niya. Na? Ang alam nila, yung kanila lang. Kaya walang pastor na tumatagal. Bakit? Ang mga membro daw ay bagulan. Hallelujah. No? Sana hindi kayo maging bagulan. Amen po. No? Bakit? Bakit membro yung bagulan? Kasi walang tumatagal na pastor. Makisang ko na pastor, ipitisyon natin si pastor. Bakit? Daming anak eh. Kaya pag pastor maraming anak, madali ka ipitisyon ng membro. Lalo kung ang simbahan, ang nasusunod ay membro. Alam niyo yan? May mga simbahan, ang nasusunod, hindi yung pastor, yung membro. Pastor, ang imensahe mo, ito lang ha? Membro na susunod. Kaya yung pastor, hawak sa liig ng membro. Pag si pastor nagmensahe ng hindi tama, at masakit sa padinig ng membro, umasa ka, may meeting ang mga church council at ikaw ang pagmimitingan na pastor. Kaya walang tumatagal na pastor. Kaya ang impresyon ng mga pastor, ay ayoko dun. Bagulan ang membro dun. Hallelujah. Tuloy, kinatatakutan ng pastor ang isang simbahan. Pero pag ang simbahan ay na napuntahan mo, pastor, saan ka destino? Ay, destino ako ni supervisor sa Kabakungan eh. Ay, maganda dun. Bakit? Tumatagal ang pastor doon. Nandiyan pa kayo? 10 taon na kami dito. Yung pastor na nakadestino doon sa pinanggalingan namin, ay parang 6 na taon na rin. Ay nung araw, pagka maka-4 na taon ka sa simbahan, magaling ka ng pastor. Nandiyan pa kayo? 4 na taon? May term ang pastor nung araw. 4 years. After 4 years, pastor, nasa pakiramdam mo. Ay, pag hindi na maganda ang pakiramdam mo, pastor, palipat na ako. Alam niyo mga minamahal, maganda simbahan yung abutin ka ng 20 taon. O hanggang sa mamatay. Nandiyan pa kayo? Bakit si pastor mo? May kilala kong pastor, ano po? At tingin ko, kung mayroon mang pinakamabait na pastor na nakilala ko, tatay ng aking kaibigang pastor, si Pastor Morante. Napakabait. Kahit na murahin ang membro, ayos lang sa kanya. Mabait talagang pastor. Inaway siya ng membro. Ay, hindi sa away ng membro, ang anak niya 10. 10 ang anak ng pastor. Pero, karamihang anak niya, pastor din. Karamihan sa naging apo niya, mga musician ng simbahan, mga awit, ang gagaling ng boses. Bunsong anak niya, nagpastor. Bago siya namatay, anak niya ang nagpatuloy ng simbahan. Hanggang ngayon, doon pa rin. Alam niyo yun? Mahigit 30 years na ako nagpapastor.
pastor pa rin yung kaibigan ng pastor doon sa simbahan niya. Tingin ko hanggang mamatay na rin siya. O pag-rapture, hanggang mag-rapture na. Mabait din eh. Kaya, pag ang tatay na pastor mabait, ang anak na pastor mabait din. At tingin ko, hanggang sa pagtanda ng kaibigan kong pastor, anak niya na nag-iisa, magiging pastor din. At yun din magpapastor ng simbahan. Alam niyo yun? Yung simbahan ng tatay niya, minana niya, ipamana niya sa anak niya, at yung apo niya, ng kaibigan kong pastor ngayon, sanggol pa lang. Tingin ko maging pastor din. Nandiyan pa kayo? Bakit? Sila ay lahi ng mga pastor. Amen? Sinong gusto na sa pamilya nyo ay mayroong maging pastor? Huwag mo itulak. Hindi yan magtagal. Isang buwan lang sa simbahan yan. Alis yan. Bakit? Hindi tinawag. Tinulak ako ni mama eh. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal. Bakit? Bakit may mga tao na tumatagal sa pananampalataya at paglilingkod? Sapagkat ang pundasyon ay si Kristo at salita ni Kristo. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Diba? Kasi kung ang salita na ating napakinggan, katulad tayo sa tabi ng daan, sabi sa aklat ni Marcos, dumating si Satanas, tinuka ang binhi. Tinuka yung binhi. Ang salita ng Diyos, pag hindi natin mapakinggan ng maayos, tutukain ni Satanas yan. Si Satanas ang makinabang at mabusog, hindi ikaw. Nandyan pa kayo? Mabusog yung uwak, ay ikaw. Bakit? Hindi tumubo eh. Hindi nakaugat eh. Amen? Kaya ang salita ng Diyos dapat umugat sa puso natin. Pag lumabas yung ugat sa binhi ng salita ng Diyos sa puso natin, tutusok yun, masakit yun. Amen po ba? Nakita kayo ng ugat? Isipin natin, palawakin natin yung imagination natin sa isang binhi. Pag nag-sprout yan, nagbuka yan, lalabas yung ugat. Sa munggo na lang. Lalabas yung ugat. Simple tutusok yun. Hello? Amen. Literal yun na tutusok eh. Pag tumusok yung ugat, kasi sa puso mo pumatak. Sa puso yung tutusok. At di masakit yun. Parang kumikirot-kirot yun. Bakit tinutusok ka ng ugat eh? Salita ng Diyos. Pag bumuka yun at lumabas ang ugat, tumusok, masakit yun. Amen? Amen. Masakit yun, yung dulo nun. Pagpipinitriyos doon sa pinaghihiwalayan, sabi ng Biblia, ng ating kaluluwa at espiritu. Hanggang saan? Hanggang sa utak ng ating mga buto. Hello? Amen. Diba? Tatagos yung ugat ng salita ng Diyos sa puso natin. Hallelujah. Pupunta doon sa lahat ng parte ng ating mga katawan. Ang sabi ng Biblia, hanggang sa utak ng ating mga buto. Mas masakit yun. Amen po ba? Mas masakit ang operasyon sa utak, sa buto. Kaya, salita ng Diyos. Hallelujah. Bagamat sabi ng Bible, katulad ng honey, matamis. Opo, matamis ang salita ng Diyos. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon.
sapagkat may pagkakataon masakit din. Amen? Pasalamat tayo pag nasasaktan tayo. Bakit? Ginagamot ni Lord ang sakit natin. Amen. Pag ang sakit mo ay matampuhin ang iyong espiritu, kailangan mo salita ng Diyos. Amen. Pag matampuhin ka, salita ng Diyos kailangan mo. Kasi kung hindi magamot yan ng salita ng Diyos, magbabackslide ka. Tatalikod ka kay Lord. Babalik ka sa dati mong pagkatao at buhay. At mas masahol pa. Tandaan natin yan, mga minamahal. No? Pag ang isang tao ay tumalikod sa Diyos, mas masahol. At mahirap makabalik. Kaya nga, mga minamahal, ang salita ng ating Panginoon dapat pakinggan natin at isa katuparan. I-apply natin. Amen. At ang pagsasakatuparan sa salita ng Diyos, mga minamahal, hindi lang sa loob ng simbahan, lalo na pag sa labas tayo. Amen? Pagbalik natin sa ating bahay, kamusta ka? Young people, kamusta tayo? Paglabas nating simbahan, pagdating sa ating mga tahanan, sa ating bahay, ano ang ipinapakita natin na ugali sa loob ng tahanan natin? Ugali ba ng pagiging Kristiyano? Kapatid, mga minamahal, no? Mahalaga na mabago tayo sa pamagitan ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga ang salita ng Diyos, no, kailangan nating pakinggan. Ang may pandinig ay makinig. Sabi ni Lord, no, doon sa kanyang parabulo, ang may pandinig ay makinig. Kaya nga, kung may pandinig ka at hindi mo pakinggan ang salita ng Diyos, paano tayo matuto? Paano natin may tago sa puso ang salita ng atin pong Panginoon? No? Hallelujah! At paano mabago ang ating pagkatao kung ang salita ng Diyos na ating napakinggan ay hindi natanim sa puso natin? Darating Satanas, sabi ng Bible, kukunin niya ang binhi. Hindi mo pakinabangan yan. Hallelujah. Kung ang binhi na nahasik sa atin ay katulad na sa batuhan. Manipis ang lupa, tumubo ang binhi. Dumating ang matinding sikat ng araw, sabi ng Biblia, nalanta. Bakit? Manipis ang lupa at hindi malalim ang ugat. Diba? So, ang gusto ni Lord, ang salita niya ay magkaroon ng malalim na ugat. Bakit? Hallelujah! Mayroong araw. Na? Pagsikat ng araw at mababaw ang ugat mo, malalanta ka. Diba? Kasi sa paglalim ng ugat ng isang binhi, mga minamahal, doon sa kailaliman, makakasipsip ka ng halumigmig, ng malamig. Amen? Samantala, yung binhi na napatak doon sa sabay batuhan, manipis ang lupa, sapagkat bato ang ilalim. Ay mainit yun. Pag sikat ng araw, manipis ang lupa, malalanta. Diba? Masaya ka nga na yung napakinggan. Hallelujah. Pagdating ng matinding problema, nakalimutan mo na
ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Nakalimutan mo na ang katotohanan na bawat sa atin dadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Nanlamig ka. Diba? Hallelujah. Ano po? O ang bining nasik sa atin ay katulad na nandun sa dawagan. Tumubo ang binhi, tumubo ang dawag, ininis. Hallelujah. Yung binhi, yung halaman. Ano po? At hindi nakapamunga ng maayos. Bakit? Ano sabi doon sa paliwanag ng Panginoon? Naging abala sa maraming mga bagay sa mundong ito. Diba? Yun yung pag-inis sa ating pananampalataya. Yung mga bagay na kinahuhumalingan natin sa mundong ito. Bakit hindi tayo makapamunga? Bakit hindi tayo lumalago ng maayos sapagkat naiinis tayo ng maraming mga bagay. Iniisip natin yung ating mga pangangailangan. Iniisip natin yung ating mga problema. Iniisip natin yung ating pamilya. Iniisip natin ang ating kabuhayan. Maraming mga bagay na pwedeng makapagpaantala sa paglago ng ating pananampalataya sa mundong ito. Hallelujah. Ngunit ang napakahalaga, ang salita na ating napakinggan at nakahanda ang ating puso na tumanggap nito at hayaan natin na ito ay tumubo, lumago at umugat ng malalim. Mamumunga tayo ng tig-30, tig-60, tig-100 ibayo. Amen? Sapagkat tama ang puso natin. Amen? Napakinggan natin ang salita, isagawa natin, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen? Hallelujah. Sapagkat hindi lang sapat na ating narinig ang salita kung walang aplikasyon sa ating pamumuhay, baliwala ang lahat ng bagay. Naunawaan po natin, sayang ang ating pagpapagal, sayang ang ating paglilingkod. Hallelujah. Kung hindi natin na i-apply kung ano ang ating narinig mula sa salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Pansamantala tayo po'y magtatapos. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Glory, glory to God. Sa ating pong pasalamatan ng ating pong Panginoon. Hayaan natin na patuloy na palaguin ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, ito pangangailangan natin para po sa simbahan, sa lote. Ano po? Isang bagay na ipinapaabot ni Lord sa akin, kailangan nating pagbayaran ng halaga. Hallelujah. Kailangan nating magkaisa sa panalangin. Kailangan nating magkaisa sa pag-aayuno.
Gusto natin ang himala? We need to be paid the price. Bayaran natin ng halaga. Maging mapanalangin tayo. At sanayin natin ang ating sarili. Lagi magbasa ng Biblia, salita ng Diyos, manalangin at mag-ayuno sa atin pong Panginoon. Ang Diyos ay gagawa ng mirakulo sa gitna, sa kalagitnaan natin. Amen. Tanda po natin mula sa wala, ipapakita ni Lord ang kanyang kapangyarihan. Amen. Na ang Diyos ay may nakalaan na lugar para sa iyo at para sa akin. Palapad po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory, glory to God. Sige po, tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, Hallelujah! let me be as Ano, ipikit natin ang ating mga mata, itaas natin ating mga kamay sa Panginoon. Sambahin natin siya. Hallelujah! My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do Your will. Minsan pa, hallelujah! Purify my heart. Yes, oh God. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, Yes, Lord. refined as fire. My heart's one desire Oh, yes, Jesus. is to be Yes, Jesus. holy, Hallelujah. set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do Your will. Yes, Jesus. refined as fire. My heart's one desire is to be Yes, Jesus. holy, Hallelujah. set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do Your will. ready to do Hallelujah, Jesus.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa nating awitin ang koro nito. Hinihiling ko ang bawat isa na tayo ay lumuhod. Saan ka man naroon sa iyong kinatatayuan, habang ating inaawit ang awiting ito, hayaan natin na tayo nga po'y ihiwalay ng Diyos para gamitin niya at magamit niya ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. Sige po, tayo po'y sandaling lumuhod sa ilang segundo sa harap ng ating Panginoon habang ating kinakanta ang koro nito. Hallelujah. Yes, Jesus. My heart's one desire Yes, oh God. is to be Hallelujah. holy, Set apart for you, Lord. Yes, oh I God. choose to be Hallelujah, Jesus. holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire. Yes, Lord. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, ngayong umaga. Salamat. Salamat sa iyong salita, Lord. Salamat sa iyong presensya. Yes, oh God. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory. Yes, oh God. Thank you, Lord. Yes, Lord. Buksan mo, Panginoon, ang langit. Tuloy ka magpagayag sa iyong salita. Lord, magkaroon kami ng pagkauhaw. Pagkagutom mo, dakilang Diyos.
sa iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. Linisin mo ang buhay ng iyong mga anak. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Salamat sa iyong malawak na pag-unawa. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal na wagas. Salamat. Di ka kailanman nagkulang sa iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Salamat dakilang Diyos kahit pong umaga. Katagpuin mo, Panginoon, minsan pa ang iyong mga anak. Nandito kami, Panginoon, sama-sama nagpapakumbaba ng aming mga buhay sa inyo. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin. Salita mo, Panginoon, upang kami ay tumibay sa aming pananampalataya sa inyo. Pagkaroon kami ng malalim na ugat at pundasyon ng aming buhay upang kami ay tumagal hanggang sa iyong muling pagbabalik. Lord, salamat ngayong umaga. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Ingatan mo rin ang salita na natanim sa kanilang mga puso. Na ito, Panginoon, ay hindi maagaw ni numan ni Satanas sa kanilang mga buhay. Kundi tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa ay lumago sa pananampalataya. Lumago sa paglilingkod. At laging manatili ang galak sa puso sa mga bagay na espiritual. Lord, salamat. Ang masaganang biyaya at provision mo sa bawat tahanan ng iyong mga anak. At ilayo mo sa anumang sakit at karamdaman na malubha ang bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong presensya. Samahan mo kami ngayong umaga sa iyong paglabas at paglabalik sa iyong mga tahanan. Maging mabuti kaming mga mananampalataya. Mabago ang aming pagkatao, mabago ang aming pananaw sa buhay. At patuloy, Panginoon, na kami po'y maglingkod na may kagalakan sa aming mga puso. Ingatan mo ang iyong mga anak at mga bata ngayong umaga, bakurin mo yung kapangyarihan, samahan na iyong Santong Espiritu. Salamat sa tagumpay. Salamat sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa iyong kapurihan at ang karangalan, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Banal na Espiritu. Amen at Amen. Magandang tanghali po. God bless.